Cooking time! Welcome back on my YouTube channel. This is Kabayang Nida. Ito po, tayo po ay magluluto ngayon ng isang dish na favorite ko at favorite ng family. Let's start, and before, paki-subscribe po ng aking channel pagkatapos yung panoorin ng aking video. And then, like kung magustuhan mo ang aking segments na ito. And comment kung kayo po ay may comments sa aking pagluluto ngayon or anything na suggestions, you can write down on the comment section below. And do share din po, and I promise you, guaranteed po, masarap po ang dish kong ito. Paki-share din po sa inyong mga community, sa inyong mga family, sa inyong mga kaibigan dyan. Lalo na sa mga maglalasing, magasarap po itong pamulutan. Ang isa ko pa pong last na pakiusap ay don't skip the ads po mga kabayan. Parang naman po mayroong ganansya ang aking pagluluto ngayon. Salamat po. Kapal ko, no? Ang una ko pang ginawa dito ay nilagay ko ang Worcestershire ang Worcestershire sauce, ang toyo. Nilagyan ko rin ito ng paminta, asin, konting asin lang kasi may toyo na, at suka. Tapos konting betsin. Tapos lalagay na natin ang bawat babi. Ang ginamit kong babi ay bakbak para masarap na kaldereta. Ang pinaka the best na part ng kaldereta ay bakbak. At pipili naman kayo ng malaman na bakbak, hindi puro buto. Malaya naman tayong pumili ng karne sa palengke, kaya damputin natin yung bakbak na malaman. Huwag yung puro buto. At pagkatapos ay ibabad natin ito for almost 1 hour, at least 1 hour, para nuot sa loob ang ating mga pinagbabadan. Malasa na si baboy kapag ka ating sinangkot siya sa kawali. Lahat ay ilalagay natin para lahat ay may lasa. At pagkatapos nating maibabad ng ilang minuto, mga 30 minutes, ay atin namang baliktarin ang ating mga binabad na ito para kabila naman ang magkakaroon ng flavor. At atin munang ibabad ng kalahati ulit na oras. Yon ang sekreto ni Kabayang Nida sa kanyang kaldereta. Hindi po ako nagdediretso ng sangkot siya. Binababad ko muna ng isang oras o mahigit pa, o kaya sa gabi bago ako matulog, binababad ko na. At ilalagay natin sa rep. Kapag magluluto po ako na may ginagamit na margarine, ay inuuna ko ang mantika para hindi naman masunog ang ating margarine. Kainitin natin ng konti ang mantika at saka natin ilagay ang margarine para madaling matunaw ang margarine. Ang gagamitin ko po dito ay 2 kutsara para naman masarap nga din ang maraming margarine, pero iwas muna tayo ng konti sa cholesterol, pero healthy ari kaysa mantika. Yan, tunaw-tunawin natin ang ating mga margarine at tapos ilalagay natin ang ating mga bawang. Konti lang, konting minuto lang at madali itong masunog itong margarine. At isabay na natin ang sibuyas. Konti lang sibuyas ang nilalagay ko din at masarap nga sana din ay marami. Kaso ay iisa na ang aking sibuyas na narirene. Ay isa na lang. Pero pagka ako'y bongga ang aking sibuyas din sa bahay, ay marami. Kailangan ko'y 3 o 4. Masarap po din ang maraming sibuyas. At ating papupulahin muna aring sibawang at saka sa sibuyas. Hayaan yung sila ay maging mistisa ng kaunti. At yun ay masarap ng kaunti sila ay mistisa, ay para may flavor ang ating paglulutong are. At pagka are mapula na, ay ilalagay na natin ang ating mga binabad na babi. Come on down, baby. You are cordially calling in this pan. Come on down. Magsutay-sutay ka na dito. It's your turn. Yuhu! Come here, Bobby! Nagtatago na si Bobby. Ayaw niyang maluto dito. Ayaw niyang magsilbi sa akin. Sa amin pala. O yan, nahuli ko si Bobby. Nando sa pinagtaguan ko sa cabinet para hindi siya makawala pala inilagay ko sa cabinet. Ako'y naging malilimutin na. Ay nagkakaedad na ang inyong Kabayang Nida.
Nakalimutan ko kung saan ko pinatong si babe. At doon ko tinago para hindi mabungkal ng pusa. Ay isa-isahin natin aring ilalagay. Itatabi natin yung mga bawang sibuyas para hindi siya masunog, para siya umakyat ng umakyat habang ako ay naglalagay ng paisa-isa ng body. At ito ay ating igigisa-gisa hanggang sa maiga-iga para naman pumula-pula siya. Yan, ayos-ayusin natin. Pila-pila kayo. Para sa gayon ay dumikit sa loob ng bawat parte ng ating karne ang ating mga pinangbabad. Ating pakukuluan muna are sa kanyang pinagbabadan hanggang sa maiga. At babalik-balik ta rin natin, huwag hayaang masusunog. Kasi wala siyang sabaw, nagsasabaw siya ng sarili niyang sabaw. Huwag hayaang masunog para hindi mapait. At habang ating inaalam are, ako'y magpapasalamat ng marami doon sa mga laging nanonood ng aking mga video. Ay minsan naman ay nagbabalikan yung mga dati. Ay meron naman minsan ay mga bago. Ay may mga bago na naman akong subscriber. Maraming salamat sa mga bagong subscriber ko at hindi ko kayo mga maalala. Ay ako po ay nagre-rely doon sa aking YouTube studio. Hindi po ako nagre-rely sa present na nagsusubscribe sa akin para naman legit ang aking pag-subscribe. Babalikan ko kayo mga nagsusubscribe sa akin after 2 days. Doon po ako nagre-rely sa YouTube studio. Maraming salamat po sa mga lumang taga-subaybay ko, sa mga subscriber na laging nakaabang sa aking mga video. Kahit minsan ang aking video ay walang kwenta, ay pinagtsatsagaan ninyo. Ay maraming salamat po sa inyong lahat. Gano'n na din sa mga nagtatago lang diyan, ay yung alam kong nanonood daw sa aking mga video, ay sinasabi naman sa akin na pinapanood nila. Ay kinukwento nga sa akin kung ano ang mga ginawa ko. Ay maraming salamat sa inyo, mga silent viewer po ang tawag doon. Ay maraming salamat sa inyo. Marami po sila. Ay minsan naman po ay kung nanonood ay narin sa aming bahay dahil nakiki-wifi. Ayun, ay maraming salamat po sa inyong mga kababayan ko. Dapat lang malaman nyo, si Kabayang Nida ay nagpapasalamat. Thank you po. Ay ito yung ating takpan at hayaan nating kumulo ng kumulo para lumambot. At paminsan-minsan naman po ay ating dadalawin. Ay kahit aray bubog ang takip ay talagang binubuksan ko ay para naman madot-dot ko ay babalik ta rin. Para hindi masunog, para pati kabila din ay pupula. Gayaw ng purpose. At alam nyo gang aray habang niluluto ko ay nangangamoy. Ay kabango-bango nga naman ay naamoy ng aking anak ay talagang inabangan hanggang maluto. At tapos ay tinatanong ako kung anong mga kulang pa at bibili daw siya para mas lalong sumarap. Yan, at atin muna pong balibalik ta rin. Ay sabi ko nga siya ang magluto at nang matutunan niya ay para maipamana ko naman sa kanya ang aking reseping are. Ay alam na naman daw niya ay hindi laang niya gustong magluto. Manunood laang, arit nakaabang sa aking tabi. At ako'y hinuhunta, ay kami huntahang-huntahan habang ako'y nagluluto. At kapag are ay nabaliktadan nating lahat, ay atin namang tatakpan at pakukuloyin uli ng saglit uli. Bisitahin natin para hindi naman maiga at masunog. Ayan, takpan uli natin at pakuluan natin ng sarili niyang mantika. At bisita ng konti, silip-silip, saglit at baka masunog. Ayan, ay pagkagarning itsura na ay aring madali ng maiga. Kaya babalikan na agad natin at baka naman masunog. Hindi maganda pag sunog. Ayan. Kita nyo na, ay naiga na. Ay ang susunod ko din ay lalagyan ko naman ng sabaw. Sasabawan ko are. Kapag narinig ang aking anak na sa dayin, ang gusto niya din sa aking kaldereta ay maraming sabaw. Ay kaya minsan ay sabi sa akin 1 litro daw ang aking sabaw. Ay ano ga are? Ay hindi na kaldereta kapag 1 litro mong sinabaw ay nilaga na. Ay ang gusto ko naman din ay iga, ay tapos ay maanghang. Gayon ang gusto ko sa kaldereta, medyo wala nang sabaw, konting-kunti lang ang pagkasabaw niya. Ay pero ang request sa akin ay lagyan daw ng sabaw. Ay para may sabaw sa kanin. O yan, kita nyo na at mapula na. Ay atin pang pagagandahin ng kulay ang kabilang parte para equal naman, balance ang kulay.
At pagkatapos kong balintungin ang lahat ng are at lahat ay makulay na, equal na ang kulay, ay ilalagay ko na yung aking pinagbabaran. Para naman, lalagyan ko na ng mainit na tubig ang aking pinagbabaran na kaldero. At siyang aking pakukuluin para lumambot naman ang karne. Ay gusto ko gadina ay lamog. Yung hiwalay na ang karne sa buto. Mainit na tubig po rin inilalagay ko para madali ang pagkulo na rin. Ay hindi pa sapat sa akin, aring sinabaw kong are, kaya dadagdagan ko pa ng mainit na tubig. Ay ako'y nagpakulo munang saglit. Hintay-hintayin ko at pinakukulo ko muna yung aking idadagdag dining sabaw. Para naman sobrang lambaw, ay kasarap na pagka sobrang lambaw. Aret, nakaabang na ang aking anak at pwede na raw are ay ilalagay na raw ang huwag muna, ay gusto ko'y malambaw. Naghihintay na tanghali na raw, alauna na raw. Hindi pa naman, wala pa namang alauna, are namang anak ko. Ay lagi nang nakaabang. Magintay, ay gusto ko'y malambot are. Ay kaya ga ako'y tinanghali ng pagluluto, ako pa'y naglaba kanina, ay inuna ko muna ang laba para matuyo na. At eto na ang aking pinakasikreto sa aking kaldereta. Ari po ay nilalagyan ko talaga ng beer. Ito ang aking sekreto at ito po ay isang flavor ng kaldereta na baboy pero maglalasa siyang kambing. Ayan po ang sekreto ko. Kaya gustong gusto ng aking anak ang aking kaldereta. Pag ito po ay walang beer, ay hindi po garto ang lasa, ibang iba po, ay parang normal lang na kaldereta. Pero pagka may beer ay special, ay parang kambing nga naman ang lasa. At ito ay ating pakukuluan ng pakukuluan hanggang mag-iga-iga ng konti at maya-maya habang iniintay ko yung mainit na tubig, ay ilalagay ko mamaya pagka medyo nagbawas-bawas na ng tubig. At kalahating buti lang ang paong inilalagay ko. Ay kaya yung kalahating ayon ay swerte si Kabayang Nida. Kay Kabayang Nida mapupunta yung kalahating bote ng beer. Iinumin ko habang ako ay nagluluto. Habang naiiga-iga are ay ubos din si beer na natira. Yahoo! At ito't habang nakulo-kulo ay buksan nga natin at nang makita natin salat-salatin pala kung ito ay malambot na. Ara na may pagka yung hinahalo-halo mo ay mararamdaman mo kung malambot na nga ang karne. At kapag ka naramdaman mong malambot na ang karne, ay di ilalagay na natin ang mga ingredients na natitira. Yan. Ay sus, ginoo ko, ay nung malagyan ng beer, ay lalong bumango, ay lalong nakapang-akit ng kapitbahay. Ay kasarap daw ng aking niluluto, ay sa kakunting ara, ay kadaming hihingay, ay baka wala akong matikman. At aring garning itsura ay medyo naiga-iga na ng kaunti, ay pwede na nating ilagay ang natitirang ingredients. Ari po ay sweet pickle relish. Yan, medyo masarap pare kung sweet siya, wag yung maasim para hindi naman maasim ang ating kaldereta. Yan, tapos ang nilagay ko ay sili, tuyo na yan. Kaya dinamihan ko ang sili, ay wala nang masyadong anghang. Pero kapag kaari sariwang sili, ay tama na din yan, 3. Pero tuyo, ay nilagay ko ay 6. Tapos bibiyak-biyakin ko pa diya, hayaan akong madurog. Tapos ang isusunod ko naman, reno. Inupakan na ni mother. Kinuhanan at ipinalaman sa tinapay. Pero okay na, kahit kakalahati, ayos din yan, masarap na rin yan. Ay ganito ako pag nagluluto ng kaldereta, ay laging may kahati ang tinapay. Pinapalaman ng aking mudra ang kalahati ng reno. Ay liver spread po ang reno. Na hindi ako nagpo-promote, hindi po kasama ari sa, hindi po payad. Ari sarili ko lang ang ingredients po, ay kaya mababanggit, ay pasensya na. Liver spread po, pero mas masarap ay ari nga, na brand na ari. At yan, pwede na ari ka, sarap ng tingnan. At ari po ay hayaan natin kumulo ng kumulo para yung mga inilagay kong ingredients ay maglabo-labo at nang lumabas ang tunay na katas nilang lahat para magsama-sama ay di total masarap na.
Tapos yung sili, ay gusto ko lamog na lamog dahil para maanghang. Sa kaldereta po, ay kailangan ay maanghang. Yun po, ang sarap ng kaldereta, maanghang. Tapos, pag ito po ay malapit ng maiga, ay ari po ilalapot na. Ay gusto naman ng anak ko ay may sabaw-sabaw daw. Pero kahit nasabawan mo ng marami, ay ayos lang kasi marami naman ang mga ingredients na inilagay ko. Tapos, ang panghuli nating ilalagay din ay keso. Yung isang balot na maliit na pack ay kasya na din ay hindi na maipalaman yung kesong are, hindi na mahahati ni mother, tama na yung isa din Ayan, gagadgadanin natin ang ating keso. Huwag nating ilalagay ng buo, ay gadgad po mga kabayan. At saglit lang ay kasarap na re. Ready to eat na mga kabayan. Pag naubos mo aring isang balot na are na keso ay ayos na are. Tama lang sa mga alat, anghang at asim, tamis. Kompleto po sa panlasa. Are, at kasarap na, tingnan. Ay ari patitikman ko sa aking anak. Pero huwag muna at atin munang tutunawin ang keso at tingnan po natin kung ano magiging itsura kapag natunaw ang keso. Ay atin pong halu-haluin para yung ilalim ay hindi magtutong. Kasi ari po'y naiiga na ay magtututong. Halu-haluin natin ang ilalim. Tapos, pagka nahalo-halo na natin, pinag-swimming ang mga babe, ay ating tatakpan. Tingnan po ninyo ang magic kung ano ang maging nangyayari kapag ito ay napakuluan natin pagkatapos nilagyan ng keso. Maya-maya intayin po natin ang ilang minuto. Mga 1 to 2 minutes lang mga kabayan. At ari ating silipin na kung ano nagang nangyayari. Kita ko'y kuluan na. Ay silip-silip na. Baka ari igang-iga na. Ay hindi naman naiiga. Kasi ay may takip. Ayan, tulo-tulo. Ayun, may kunti pang sabaw. Ay kaganda na ng kulay. Parang nagkulay brown na. Hindi na maitim. Dahil ang keso ay natunaw na. Ay kakasarap na. Ay tikim na. Halika na anak. Ay tikman mo na are. Malambot na tingnan natin lahat at malambot na. Kuha tayo ng isang piraso at ating titikman. At at nakita ko ang mga sili ay buo pa. Ay ala, hindi ako papayag. Ay dudurugin ko durug na durug para may lasa. Tapos are ang aking anak nakikialam na at gigil na. Ay tinitikman na. Ay dinuduro ko pa anak ang sila para manghang. Ay tikim-kitikim ay kailangan na rin ubusan. Ay binabalik ang kutsara. Ay ubusan na natin na rin. Hindi na pwedeng patagalin. Kasi baka mapanis, pabalik-balik yung kanyang kutsarang pantikim ay. Halo-halo. Arigat ako'y hinahalo ko pa, ay isang kulo muna at kadami pang sabaw. Ay sabi ka ng aking anak ay tama na raw. Ay siya'y gigil ng kumain. Ay titingnan pa kung malambot Ay tikman mo kung malambot na, kung kaya ng iyong brace. Aray, ay kuha uli ng sabaw ay sabi ka ng aking anak ay sabaw laang ay ulam na.
ay talagang uubusan na iigahin sa katitikiman sa baw. Ay siya ay tama na, ay ikay kumain na nga. Papatayin na ni Kabayang Nida, yan, ayos na. Excited na, kain na daw. Ay aring inihanda ko po ay hindi po ari for plating. Ari po ay ibibigay ng aking anak sa kanyang girlfriend. At ipagmamalaki daw na yung aking kaldereta na baboy na parang kambing. Ayan, maraming salamat po sa inyong panonood mga kabayan. At kayo ay sumubaybay hanggang dulo. Huwag niyo pong kalilimutang mag-subscribe kung bago ka. At huwag niyo pong i-skip ang ads ko. Parang awa niyo na po si Kabayang Nida. Nagsisika para hindi maghirap.